makikipagpanayan po tayo. Walang iba kundi ang dati pong Chief Justice ng Korte Suprema at naging co-chairman po ng Presidential Constitutional Commission para sa mga amyenda sa ating saligang batas. Si retired Chief Justice Reynato Puno. Good morning, sir. Good morning. Thank you very much for your time. You're Chief welcome. Justice. Sir, can you share with us your thoughts initially tungkol dito po sa Supreme Court ruling na pinagkakaguluhan ngayon? Ay, yan pong decision ng Supreme Court ay marami nang nag-aral dyan, sumuri. Lalong-lalo na yung academe, yung mga law schools. At marami silang mga puntos na sinasabing quote-unquote defect ng ruling ng Supreme Court. Sa aking palagay, ayan ay dapat pag-aralang mabuti ng ating Korte Suprema, lalong-lalo na kapag nag-file na ng motion for reconsideration, yung mga naging respondents sa kaso gaya ng House of Representatives as an institution at yung mga individual respondents. Ano po ang nakikita niyo ba? Do you agree with the academics and the other retired justices po, retired Chief Justice din, tsaka mga framers of the Constitution na yung sa mga batikos nila rito sa decision na ito? You agree with them, sir? Well, at the very least, I will say that a lot of the criticisms are valid. They have the proper color. They come from a very respected constitutionalists, and I do not see any kind of ill motive on their part in giving these criticisms. Well, si Chief Justice, si Senior Associate Justice Marvic Leone mismo nagsabi that if you know who we are, you would cease calling us gods of the judiciary, and that the Supreme Court is not perfect, and that citizens and academics are certainly free to criticize Supreme Court rulings. Ano po? Siya ang ponente rito, siya ang ponensya. At ang dalawa po ang pinupuntos kasi rito po, unang-una yun pong sinasabing violation daw ng Bill of Rights, ng due process ni Vice President Sara Duterte, kasi hinaharap siya sa impeachment, nanganganib yung kanyang baka ma-violate daw yung kanyang right to life, liberty and property without due process of law. Paano pong mangyayari yun na ma-violate yun, sir, kung sakali? Well, unang-una, yung mga justices, tama yun na they are not supposed to be treated as gods with a capital letter G. They are gods, but the G should be in small letter. But going to your question, ay yung parte ng desisyon ng Supreme Court na yan ay para sa akin ay yun ang pinakamahalagang parte ng naging decision nila. And yet, that is the most controversial. Because? Dahil kung mali ang ginawa nilang decision na yan, that will seriously affect yung mga fundamental principles ng ating Constitution
kagaya nung separation of powers, Aha. yung limitation of powers, at Aha. the need for the proper balancing of the three great powers of the government, yung executive, yung legislative, at yung judiciary. Aha. Ang isa sa tama yung sinasabi na parang hindi 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 ayon sa ating constitution yung ginawang new balancing of powers on Aha. the part of the legislature and judiciary. Aha. At ang pinaka sensitive portion na nitong ginawang new balancing act Aha. ay the court tilted the balance in its favor. What do you mean by this, Chief Justice? Kasama sila doon sa mga impeachable officers. Aha. Somehow there is a conflict of interest, Aha. especially when the balance is adjusted in the favor of the judiciary. Halimbawa, pag tiningnan mo yung mga kondisyones Aha. nitong ginawa nila, Aha. ay yung mga susunod na impeachment cases ay lalagpak lahat sa Korte Suprema. At napakalaki ng magiging power ng ating Korte Suprema in deciding whether the impeachment complaint should be thrown out. Halimbawa, yung example, Aha. sinasabi doon sa bagong rules, yung number 2, Aha. sinasabi na yung articles of impeachment should be accompanied by evidence. Aha. At saka sinasabi the evidence should be sufficient. Aha. Ay yung word na sufficient, that is very elastic. At ang mag-determine yan ay ang Korte Suprema. Di lahat na lang yung kaso ay aakyat sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema ang magdedetermine ng sufficiency of the evidence. Ano ba yung test of sufficiency? Aha. At ang worst, halimbawa ang ini-impeach ay ang mga members ng Supreme Court. Aha. Yun ang sinasabi kong very sensitive part na maaaring magkaroon ng conflict. At dito sa ginawang balancing, they tilted the balance in favor of the High Court. Aha. Di po ba, correct me if I'm wrong, Chief Justice, sa judiciary, yung sufficiency of evidence, wine-weigh na yan nung huwes sa paglilitis mismo. Pero yung prosecution, halimbawa, kung sa kung sa Department of Justice, yung mga prosecutors doon, wine-weigh nila yung evidence kung kung sa tingin nila ay may konting bigat na rin na mailalaban nila sa korte. So now it's up to them to convince the court, the judge, yung judge naman, titimbangin niya rin yun. Pero yung probable cause, din po sa prosecutor. Diba? In this case, the House of Representatives. Napakagandang punto niyan. Kanya ako, ang panawagan ko ay dapat ang itong ating Korte Suprema ay reviewin yung mga sinasabi nilang facts of the case. Aha. Aha. Dahil
by its institutional design, yung Korte Suprema, hindi naman finder of facts yan eh. Aha. Aha. Ang duty ng Supreme Court, ang power nila, is to interpret the law. Opo. Kanya pag dumating yung kaso sa Supreme Court, in a way, tama yung sinasabi mo, no? Kaya pag dumating yung kaso sa Supreme Court, yung facts niyan established na. Aha. Dahil yung kaso, daan na usually sa mga trial courts natin. Opo. Doon didetermine yung facts of Aha. the case through examination, cross-examination, redirect examination, recross-examination. Aakyat yung kaso na yan sa Court of Appeals. Opo. Ang Court of Appeals natin, finder of facts also. Re-reviewin ng Court of Appeals natin kung tama yung findings of facts noong trial court. Aha. So lahat ng trabaho, establishing the facts, ginagawa yan sa trial court at sa Court of Appeals. Aha. Hindi yan usually ginagawa sa Korte Suprema. Opo. Tingnan mo yung composition ng court ng Supreme Court. 15 justices yan eh. Aha. Hindi yan institutionally designed to be a finder of facts. Ang design na yan for them to using their wisdom to interpret the law. Aha. Ang facts established na. Ang nangyari rito, itong mga kaso na ito, hindi dumaan sa trial courts eh. Hindi dumaan sa Court of Appeals, diniretso sa Supreme Court. Aha. At ang Supreme Court ang naging finder of facts. Aha. At hindi Pero po lahat... ano yung facts na nasa kanilang kamay? Di ba nagbigay ng questions yung Supreme Court dyan sa House of Representatives at yung Senate para bigyan sila ng sufficient information, sufficient facts. Aha. Anong ginawa ng Senado? Sabi nila wala sa amin yung information na hinihingi ninyo. So walang binigay na facts ang Senate. Aha. Ang House naman, yung kalahati ng hinihinging information, hindi rin nila binigay. Dahil sinabi nila, separation of powers at yung mga facts na yan ay kasama sa mga communication, information that go to our deliberations. And we have the right to keep this information confidential. So, ang suma total, anong ginawa ng Korte Suprema to find out the facts? Given this scarcity of facts. So, pag tinignan mo yung decision, hindi naman tumawag ng oral arguments. So, pag tinignan mo yung decision, kumisan yung source mga news reports na unverified. Wow. Kung Pwede po ba yun? yung klaseng ebidensya na yan ang tinatawag nating hearsay evidence. Aha. Hindi mo pwedeng kunin yung facts diyan sa mga hearsay evidence na yan. Aha. Pag ginawa mo yan, ang mangyayari, maaari kang magkamali sa determination of facts, and worse, you will be depriving the prejudiced party of due process. Aha. Kanya dapat, pag-aralan ng Supreme Court, tama ba yung findings of facts natin? O yun lang ang isang punto dyan. O reviewin nila. At kasi maraming nagsasabi, mali yung findings of facts. Reviewin nila yung proseso pag nagkaroon ng motion for reconsideration. Balikan po natin yan mamaya, no? Chief Justice, if you may, ano po. Anuhin ko lang ito, no? Kasi nabanggit nyo yung composition of the Supreme Court. 15 pong justices ito, no? Tapos hindi sila trier of facts by their mere composition, iba ang kanilang tungkulin, which is tingnan kung sang-ayon sa batas o sa konstitusyon yung rulings, ano po? Di po ba ganon, ano? Pero Opo. To begin with, yung 15, hindi naman po lahat yun ay nagkaroon ng karanasan sa judiciary previously. Hindi po naging trial court, judge,
or Opo, or that's a very good point. oho. Kasi maaring law din po tulad ng ponensya rito, dati siyang law din, no, sa University of the Philippines, but never was he a judge. So, wala siyang experience siguro sa yung pagtatry ng facts, saka kilatis ng testigo, maliban lang sa law school, doon sa mga mock trials doon. Habang Kanya nga po ang ginagawa ng Supreme Court diyan. Usually, pagka mga ganyang may contentious facts, gusto sabihin, iba-iba yung version ng facts eh. Dahil hindi sila trier of facts. Nire-remand nila yung obligasyon na yan. Halimbawa sa Court of Appeals. Sasabihin nila, Court of Appeals will remand the case to you. You find the facts of the case. Diyan kayo mag-trial. In the meanwhile, habang ginagawa yon, ang Supreme Court isususpend yung proceedings na nasa kanila to await the findings of facts of the Court of Appeals or whatever. Ganyan po ang usually ginagawa nila dahil hindi sila by the architecture of the court, hindi sila talaga designed to be trier of facts. Again, balikan natin din uli ngayon yung sa facts of this case, ano po. Pero balikan lang po natin yung sinasabi kasing due process, ano, kasi we need education on this, ano, ang taong bayan, if you make Chief Justice, ano po. Kasi ito po ang sinasabing napakabigat sa lahat sa Bill of Rights, kasi Section 1 po ito, no, ng ating Bill of Rights sa buong mundo, ganyan din, ano. No one may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano po? Na hindi man lang binigyan ng pagkakataong paliwanag halimbawa ang sarili niya sa isang korte kung saan kompetenteng huwes, maestrado ang didinig ng kaso niya, no? Sa impeachment po, ang parusa po rito ay hindi naman kamatayan. Ano po? Hindi naman bingit buhay ang impeached. Hindi po siya makukulong. Ang parusa po, kung na-convict ang isang impeachable officer, ay hindi po ba tatanggalin siya doon sa kasalukuyang pwesto niya at babawalan na siyang manungkulan sa gobyerno habang buhay. Yun lang naman po dalawang yun, di po ba? Opo, pero ganito po ang sarili kong paningin dyan eh. Yung desisyon, ang sinasabi, yung impeachment, at ito din ang sinasabi ng mga ibang nagsusuri ng ating konstitusyon, mga expert, sinasabi nila, sui generis yan. Okay? That is correct. It is distinct by itself. Bakit sila sabing sui generis? Dahil mayroon niyang political dimension, yes, at sir. may legal dimension. Yung ibang kaso, strictly political or strictly legal. Itong impeachment, hybrid, both political and legal. Ang hindi nila pinapaliwanag, which aspect of the impeachment process is political and which aspect is legal. Napaka-importante po yun. Yung aspect na political, there will be measures, checks that will be peculiar to that political process. Yes, sir. Ganon din yung legal process, yung mga limitations yun ay distinct do sa legal process. So, yung pong yung first part ng impeachment process, yung initiation part, yun ay political. That is, yung dimension yun is political.
Aha. Ang gustong sabihin yun, eh, yung, ang decision ng House dyan to initiate the process is political in character. Gusto sabihin, sila mag-a-answer lang sa whatever their decision to the people. Opo. Yan ang gusto sabihin ng political. Aha. Because they are the elected representatives of the people. Yes. Aha. Ay ang mga political decisions nila, they answer only to the people. Yan ang gusto sabihin ng political. Pero yung paglilitis mismo po sa Yung Senado, paglilitis, yun ang legal aspect. okay. Doon maaari and proper na yung respondent i-invoke yung mga rights niya sa Bill of Rights. Aha. Kagaya niyang due process. Ano ba yung due process? Aha. Ang due process is simply the right to be heard. Aha. Ang The right to question be heard. dyan, Aha. doon ba doon sa initiation, doon sa political process, when will the respondent or has the respondent the right to invoke due process, the right to be heard? Aha. Oh. Pero yung right to be Halimbawa, heard po, halimbawa, hindi naman sinasabi doon sa Constitution natin na yung due process should be observed right at the beginning of any investigation or trial. aha. Especially when the process is political. Halimbawa, sa Amerika, hindi ba dyan may grand jury? Apo. Inquisitorial yan. Aha. Kahit na iniimbestigahan ka dyan, hindi mo nalalamang iniimbestigahan ka. Aha. Hindi mo maaaring sabihin, bakit nyo ako iniimbestigahan? Hindi nyo ako tinatawag. You're not giving me due process. Hindi po tama yon. In other words, the right to be heard does not necessarily mean that you can invoke it at the first stage of any proceeding. Aha. So, dito, yung right to be heard, palagay ko doon sa political process, doon sa initiation, hindi maaaring invoke ng respondent. Yung right to be heard niya should be raised by the respondent doon sa impeachment court, doon sa trial process Sa trial. na. Aha. And so long as the right to be heard is given to a respondent, there will be no violation of due process. Aha. Kasi po, pwede naman yung halimbawa, wag na sa impeachment, yung right to be heard. Iniimbestigahan siya, nagtatago naman siya. Tapos sasabihin niya sa huli, hindi niyo ako dininig muna habang iniimbestigahan niyo ako. Tapos sasabihin, nagtatago ka. Hindi, hinahanap ka nga namin, hindi ka mahanap Parang in this case naman, in-invite po si Vice President Sara Duterte sa mga various hearings po. Limang committee po ang nag-hearing dito 4 na committee na sabay-sabay, tsaka isang committee na hiwalay. Pero hindi niya siniputan lahat Kaya po nagkagano'n. Pero balikan ko yun na nga, yung right to be heard. So long as you are given that right, before there is a decision, that right to be heard is satisfied. Aha. Pero balikan ko pa rin po yung yung sinasabing life, liberty, and property. Maaring mawala, maaring bawiin sa'yo kung na hindi man lang dinidinig, Pero ano pong property rito ang pinag-uusapan? Kasi hindi nga bingit buhay ang impeached. Hindi rin naman bingit buhay ang kanyang kalayaan dahil hindi naman siya ikukulong Sisibakin siya sa pwesto. Pero yung liberty, malawak na phraseology yan. Yung property? Kasi po, sinasabi... Hindi, yung liberty. The right to life, liberty. Yung liberty, yun yan ang tinatawag na phrases sa Constitution with a lot of plasticity. Napakalawak niyan. Anong pwedeng sakupin ito na in the case of an accused or an impeached, sir? Anong liberty? Yung halimbawa, yung ma-dismiss ka sa panunungkulan mo,
Oo. ma-prohibit ka sa sa mga future elections. That is an Oo. injury to your liberty. So Aha. you are entitled to due process. The right to suffrage, for instance. Ano po? Pero Oo. yung property kasi Pero ang rito, sinasabi ko nga, yung due process, right to be heard, hindi naman dapat ibigayan right from the start. oo. Basta't nabigayan before the conviction, the requirements of that right are satisfied. Pero yung pong sa property, balikan ko lang po, no? Kasi sinasabi rin sa Article 11, unang-unang section din po dyan, at unang pangungusap po dyan, public office is public trust po, hindi po private property. Pero Of doon po course. sa ruling na ito, at least yung isang concurring opinion po ni Justice Gairlan, sinabi niya property rin po rito is involved because of security of tenure. Dito po, ewan ko po, no, sa akin sa tagal ko na pong nagko-cover din ng mga ganitong issues, sa tagal ko na rin sa pamamahayag, ang alam ko pong security of tenure pertains to civil service, ano po, sa mga Oo. empleyado ng gobyerno. Pero pag nakasuhan sila ng mabigat na kaso na talagang karumal-dumal, maaring i-withhold po yung kanilang yung kasi kung minsan masasabi mo kakabit po ng security of tenure yung pong pension yung mga ganyan may mga napaparusahan na wini-withhold po yung retirement pension dahil sa laki ng pagkakasala I agree with you completely. Yung public office is a public trust. Oo. Wala pong vested right ang kahit anong sinong opisyal natin sa isang public office. Walang mayroong franchise diyan. Oho. Oho. Ngayon, kasi yung pong related kasi rito, yung pong nangyaring ang ruling that sinasabi nyo kanina, na pabor din ito sa mga kasapi mismo ng Korte Suprema. Pero hindi po ba kaya nga ang impeachable officers ay kokonti lang? President, Vice President, the 15 justices, the Ombudsman, tapos yung chairman po ng Constitutional Commissions, in this case, Commission on Audit, Commission on Election, tsaka Commission on Civil Service. Kaya napakalimitado po. Dahil di ba? Dahil sila po masasabi natin pinakamatataas na opisyales sa Republika. Kaya sa kanila lang ito nag-a-apply. So, tama po 'yun, yung pag ang interpretation ng provision na 'yan on impeachment should not be isolated from the other parts of the Constitution. Especially those parts that establish the different and more important values written in the Constitution. Anong ibig sabihin yan? Dapat yan, pag in-interpret mo yung impeachment provisions ng Constitution, you should consider the greater values in our Constitution. Ano ito? Public office is a public trust. The provision on accountability, the provision on separation of powers, the provision on limitation of powers. Ang pag-interpret mo niyan, i-interpret mo holistically yung buong Constitution. Dahil yung value na sina-champion niya sa impeachment proceedings, just a small particle, part of the greater and more important values, all impressed and printed in our Constitution. Ganun po ang dapat interpretation. Sir, lipat natin doon naman sa yung sinasabi nating yung tungkol sa facts of the case dito, na parang ang pahiwag din nyo, sinabi nyo kanina, na misappreciate po, yung facts. Kasi po, ang sinasabi nga doon nagtanong nga yung Korte Suprema even without
oral arguments, tinalong na lang yung House of Representatives, ano ba nangyari rito? At ang sinabi ng House, ito nga ang nangyari rito, nag-file ng December 2, December 4, tsaka December 19 ng first, second, and third impeachment cases, pero all within the period of 10 session days. Session And on the- days. So, Opo, and on the 10th day, which happened to be, kasi nagkaroon pa ng Christmas break na mahaba, February 5 na po. Ano po, that happened to be the 10th session day mula doon sa December 2. And on the 10th session day, nag-plenary session po, according to the records of the House of Reps, nag-plenary session sila, tapos inapprove nila yung fourth impeachment, which was described as and the consolidation of the first three plus other evidence, ano po, and other articles. Tapos, in-archive nila or ano pa tawag doon, dinismiss bale or in-archive yung 30 nauna. And that happened on the 10th day. And then, transmit agad sa Senado. And that happened to be the last day of session also of Congress at that, yung nakaschedule. Pero nagsara po ang Kongreso 2 hours later after the transmittal. Ano po, alas 5 yung transmittal. Alas 7 po, nag-close ang dalawang chambers. Kumbaga natanggap ng Senado. Yun po yung sinasabi naman ng House na facts of the case. yes. Pero, ang lumabas ngayon dito sa ruling, binabago na po ng Korte Suprema. Tama po ba yung interpretasyon ko rin? Na pagka-final noong December 2, this is already deemed initiated. Di ba po meron ruling na Francisco versus House of Representatives na ipinalinaw na nga ito kasi maaring may mag-file ng mga frivolous, ng mga kung ano-anong, kasi noon pong panahon ni President Gloria Macapagal Arroyo po, nagkaroon ng at least 2 times na para hindi siya ma-impeach, nag-file ng mga frivolous cases, yung si lawyer Oliver Lozano, para lang maano na yung 1-year bar, kumbaga, ano po, na kasi once a year lang pwedeng mademanda ang isang impeachable officer. So nakikipag-unahan po parate. So pinadefine po ba di ba ni lawyer Ernesto Francisco na kailan ba talaga yung nagsisimula yung 1-year bar tsaka yung initiation of the impeachment. And am I correct to say na ito pong naging ruling po ninyo nung sa Korte Suprema noon ay kapag inaksyonan na ng House of Representatives. Tama po ba yun? Kanya nga po, yung facts of the case, dapat malinaw. Dahil yung sinasabi ng mga ibang critics ng Supreme Court, mali yung sinabi sa desisyon na yung fourth impeachment complaint ay hindi inaprubahan ng plenary session. Yun ba totoo o hindi? This is a very contentious fact. And yet, it's a fact that is one of the most important principal basis of the decision of the court. So kung magkaroon ng motion for reconsideration, linawin ng Supreme Court kung ano yung basis ng finding nila na yan. At depende dyan sa finding na yan, masasabi natin kung sinet aside ba yung Francisco decision. Kasi kung pwede ding sabihin na hindi naman ni-reverse yung Francisco decision Kasi yung facts ng Francisco iba dito sa facts nitong bagong kaso na ito. But again, the question is, what are the facts? Malabo
Oho. Kanya nga sinasabi ko, yan ang naging isang resulta when the court assume the role of a trier of facts. Oho. Halimbawa, yung sinasabi rin, kinuman ano ang ginawa daw doon sa tatlong si Binudega or ano yun, Archive po, archive daw. inarchive daw. Dismiss, At parang ganun. basis on that fact of archiving, sinabi ng Korte Suprema, kung na yan, dismiss. Oho. Yun ang conclusion nila. Oho. Again, that is controversial. Oho. Dahil pag again, yung practice sa judiciary natin, whether in the trial courts, the Court of Appeals, o dyan sa Supreme Court, pag inarchive mo yung isang kaso, hindi deemed dismiss yun. Ang archive lang, suspended lang ang proceedings, hindi dismiss. Anytime, a court can recall the case that has been archived. Hindi deemed dismiss yun. Aha, I see. Pero nasa record daw ng House, sinasabi nila na meron silang plenaryo at doon po prinisinta yung 215 signatures para sa... Yan na nga, yan na nga ang kung mayroong ganung record ng House. Ano ang binigay na value ng ating Korte Suprema doon sa record na yon? Ang sinabi po ng Korte Suprema, ang pinaniwalaan po ay yung report ng ABS-CBN na wala raw plenaryo na naganap. Yan na nga sinasabi ko eh. Hindi pwedeng magkaroon ng finding of facts on the basis of unverified news reports. Yung mga news reports na yan, ang category niyan ay hearsay evidence. At ang hearsay evidence hindi maaaring maging source ng isang factual finding. Pag yan ang ginamit mong source of facts, dinideny mo ng due process yung na-prejudice na party. So miski sabihin po natin dito, halimbawa tayo ngayon, sinasabi natin na on record na pinasa ito, nagplenaryo yung House of Representatives noong February 5, 2025, hindi rin po pwedeng tanggapin ito ng Korte Suprema dahil sabi-sabi lang natin ito. Hearsay lang natin ito sa isang broadcast network, DWIZ. Pero yung mga official records na yan, may may presumption yan na tama yan. So hindi pwede yung kahit anong sabihin basta lang sa media gano'n na hindi nagkaroon o nagkaroon nga ng plenaryo. Hindi po pwedeng gano'n lang. Kailangan kunin mismo nila yung records. At yung class of evidence, sino ba ang tama dyan? Dapat pakinggan ng Korte Suprema yun. Ngayon, ito po ba usually, kasi ito 13-0, ano po? Kasi nag-recuse yung isang mahistrado rito, tapos may sakit naman yung isa pa, kaya 13 sila, lumalabas unanimous. Sir, may pag-asa ba sa motion for recon na mabaliktad pa ito? As a general rule, medyo mahina yung pag-asa na babaligtarin nila yan ng completely. Pero we go on a case-to-case basis, especially cases na yung tinatawag natin na may transcendental importance. Ganyan ang klaseng kaso at itong kaso na ito, ganyan. Transcendental important itong kaso na ito. Ay naniniwala ako na ang Korte Suprema ay magiging bukas naman sa mga nagiging criticism. After all, lahat naman, ang intention naman ng lahat natin ay magkaroon ng tamang desisyon dahil ito sa ikabubuti ng bayan. Kasi po, meron naman pong nag-i-interpret, kasi may mga iba nagdiriwang din na sinasabi, hindi bale, sa ano na lang natin i-demanda uli
mag-file na lang tayo uli ng impeachment case against Vice President Sara Duterte on February 6th para hindi ma-violate yung 1-year ban, 1-year bar. Pero may nagsasabi naman, miski mag-file naman kayo sa February 6, may mga batas naman, may mga bagong alituntunin ng Korte Suprema that makes it impossible for such new case to move at all. Parang wala nang saysay. Miski po pirmahan yan ng halos lahat ng mga kongresista, pwede pa rin sabihin ng Korte Suprema, hindi kayo sumunod sa ganito, hindi kayo sumunod sa ganyan. Kasi under the new rule na yan, kung hindi baliktarin itong desisyon na ito, di po ba? Opo, pero ang importante ay itama muna yung desisyon kung may pagkakamali. Tsaka na pag-uusapan yung mga mangyayari na magaganap pagka natama na yung desisyon. Yung provision natin sa accountability of public officials. Opo. Napaka-importante niyan. Kanya ginamit yung word na forthwith. In other words, any delay in giving proper importance to these provisions on accountability. Any delay is an injury to the different important values that are imprinted in the Constitution. Sir, pwede ho ba kayong hingan ng huling pahayag sa pagtatapos ng ating panayam? Ano po masasabi niyo bilang pangwakas po, sir? Sa akin, lahat tayo, pagtulong-tulungan natin ang ating ginagawang pagsuri do sa desisyon ng Supreme Court. Opo. At hindi natin ginagawa ito para siraan ng Supreme Court. Ginagawa natin to para tulugan ang Supreme Court do sa duty ng Korte Suprema na ma-interpret ang mga provisions ng ating Constitution na tama. Yun po ang dapat na maging attitude natin dito. Tulugan natin ang Supreme Court. Hindi natin kinikriticize ang Supreme Court just for the sake of criticizing. Magtulong-tulong tayo para lumabas yung tamang interpretasyon ng Constitution at yung mga provisions ng Constitution na yan ay natitik yan dyan para sa kabutihan ng lahat ng taong bayan at parte tayo ng taong bayan. And so, let us do this critiquing at sana hindi naman mamasamahin tayo ng Korte Suprema na ito dahil ginagawa natin ito as our obligation also as citizens. Opo. At tayong taong bayan under our Constitution, all powers of the government come from the sovereign power of the people. So, ayun, i-exercise natin yung power natin as particles of this sovereignty. At tignan natin kung yung limitations of power na nandiyan sa Constitution ay natupad dito sa desisyon ng Supreme Court. Lahat ng power po, power ng legislature, power ng executive, power ng judiciary, pinagkaloob yan ng taong bayan dahil tayong source of sovereignty. Kanya tayong nag-delegate sa kanila ng power na yan, may karapatan tayong sabihin kung tama o correct ang desisyon, hindi lang ng Korte Suprema, pero desisyon ng executive, desisyon ng legislature. Yan po ang gusto sabihin ng sovereignty of the people. Sir, thank you very much po, Chief Justice Reynato Puno. Maraming salamat po. And God bless you always.